Sa ika-27 ng buwang kasalukuyan, tumutok sa isa na namang special coverage ng DZBB, Double B TV at Super Radio Nationwide. SONA 2026. Ang ikalimang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. SONA 2026. Live na live sa DZBB at Super Radio Nationwide. Sa pakikipagtulungan ng GMA News, GMA Public Affairs, GMA News Online at GMA Regional TV. SONA 2026. Tumutok sa isa na namang makasaysayang special coverage ng DZBB, Double B TV at Super Radio Nationwide. Balitang tama, balitang totoo. SONA 2026. Ayun po. SP, sa State of the Nation address po ni Presidente on Monday, ano expectations? Yeah. Ang expectation ko mapag-usapan niya yung paano pasigla yung ating ekonomiya dahil bumagal talaga yung ating ekonomiya. Yung latest DBCC forecast from 5 to 6%, naging 3.5 to 4.5%. Ang impact nun ay yung pagbaba ng bilang ng mga mahihirap sa atin, yung poverty reduction, babagal. Yung paglago ng trabaho, babagal. At obviously, yung investments papasok, babagal. At malaking problema para sa atin. So, ni-expect ko mapag-usapan niya, malagyan niya ng direksyon at kung paano kami sa Senado, sa Kongreso makakatulong para ma-jumpstart yung ekonomiya natin. So, gusto niyo bang marinig kay Presidente yung specific, like halimbawa kung magkano ialalaan sa so-and-so project? Para Yes. po klaro yung direction. Yes. For example, anong bills ang nakikita niya na pwedeng isabatas ng Kongreso at Senado para makatulong sa pagpapasigla ng ating ekonomiya. Ano pa yung mga bills na para makatulong sa ating mga kababayan. For example, nasa LEDAC bill, isang napakagandang bill yung Philippine Geriatric Bill. No? Para ito ay pagpapatayo ng hospital sa mga senior citizens. So, malaking bagay yan sa mga senior citizens natin para magpagamot, humaba yung kanilang buhay. So may ganyan na batas na pinag-uusapan ngayon na makakatulong rin sa mga kababayan natin. So marami tayong LEDAC bills na tinitignan para makatulong sa paglago ng ekonomiya at pagtulong sa kabuhayan ng ating mga kababayan. No? So, ang gusto ng tao kasi yung pangsikmura. Yes, like oo. yung mapalaki yung take-home pay. Yes. So, ano kaya yung pwedeng sabihin doon ng Presidente at ano din yung pwede nyo gawin sa Senate? Mapalaki ang take-home pay o mapababa yung kanilang gastusin. No? Pag titignan natin yung latest inflation, tatlong bagay ang tumaas. Pamasahe, kuryente, at presyo ng langis. No? So itong tatlo ay inaantay ng tao kung paano mapababa yan. Lalo na presyo ng kuryente ngayon. Ang kuryente, laki ng tinaas eh. For the last 8 to 1 year, almost 2 pesos ang tinaas niya. No? So yan ang isang bagay na dapat mabigyan ng solusyon. At kahapon doon sa hearing na pag-usapan namin, yung pagpapalakas ng ERC kasi kulang sa ngipin, kulang sa kapangarihan. At yun ang isang bagay na tinitignan natin para mapababa ang presyo ng kuryente. Na-expect nyo ba na palalakihan ng Presidente yung spending on infrastructure projects? Kasi this year, napakagandang tanong yan. Lalo na naging matikuloso kayo dun sa Yes. 2026 budget. Actually, isang dahilan kaya mabagal ang ekonomiya natin, dahil bumagal yung gastos ng gobyerno sa infrastructure. Tinitignan ko kanina yung datos, from fourth quarter last year until second quarter this year, walang ginastos ang gobyerno sa infrastructure. Dahil nga nag-ingat eh. Pag nagkakaroon ng ganitong massive corruption, ang knee-jerk reaction ng gobyerno, huwag gumastos. Kasi takot lahat eh. So, isa sa mga solutions na nakikita natin ay pabilisin yung paggastos ng gobyerno sa infrastructure. Pero dapat bantayan mabuti yung corruption. Kaya importante rin yung reforma sa proseso para hindi bumalik yung dating gawi. No? So, isa sa mga gusto ko rin marinig, paano na-reforma ngayon ng administration yung sistema para hindi na bumalik yung mga corruption issues. Marami na nakulong, pero kung hindi maaayos yung proseso, babalik lang at babalik yan. No? So, kaya yan isang bagay na dapat rin natin marinig. Pero
kayo naman sa Senate, di ba, you've done your part po On the sa- budget, sa oo, budget. yes. Oo, first Yes. time na yung Bycam open, transparent, Mm. lahat ng mga amendments ng senator, even yung mga agencies naka-upload ngayon. So, matatrack mo na ngayon kung sino yung mga nag-a-amend ng budget. Tsaka, nakita niyo yung mga double appropriation. Daming repetitive na mga... Actually, yun ang matagal ng pino-point out ni Senator Lacson na only this budget cycle na ayos. No? Dahil sa kanyang pagpupursige, naayos natin this budget cycle. So, yan po in-expect natin this budget season ulit. Yes, na matuloy. Hopefully, nung kausap nga namin yung DBM, Opo. sabi namin dapat sa DPWH ayos na. Pagpasok sa DBM, linisin pa para pagpasok sa atin, malinis na. Kasi before, I'm sure narinig niyo naman, from magulo na sa DPWH, ipapasa pa dito. So, parang sinasadya. Oo, kaya na-delay. Kasi dito sa Senate, lininis yan. It took time, no? It took almost weeks para linisin yan. Wala naman na time tayo maglinis pa. Pero dahil nga ayaw natin maulit yung corruption, pinilit malinis naman. Nalinis naman, no? Okay. And then, sir, sa flood control, kasi sa dami ng sinabi po ni Presidente last year, yun yung tumatak yun. Sabi, maya naman kayo, and then he promised na kakasuhan yung mga nag-rumakit, yung term niya rumakit dun sa flood control project. So, ano po yung inyong assessment 1 year after na sabihin niyo ng Presidente? Well, marami naman na kasuhan. Unfortunately, may mga kasamahan tayo dito sa Senado na nakasuhan. Of course, yung mga malalaking contractor nakasuhan rin. Yung mga pasimuno nito na kasuhan rin, no? Katulad ng mga dating DPWH officials, mayroon pang nagpakamatay, no? Si Yusek Cabral because of all of these investigations. So nangyari na yan, pero importante, paano natin masigurado na hindi maulit? Doon ako concerned kasi alam mo naman, pag nakakalimutan ng taong bayan, babalik na naman sa dating gawi. No? So, importante rin yung reforma sa proseso at sistema. So, in-expect niyo may report card doon? Yes, importante rin yun. Kasi ako naman naniniwala na maraming nakasuhan at yun yung accountability side. Pero on the reform side, yun ang dapat natin makita. And then, ano yung feeling kayo na yung tatayo sa likod ni Presidente sa Monday? Kasi dati, syempre, doon po kayo sa ibaba. This time, kayo mag-open ng joint session. And, kalapit kayo ng speaker. Ng speaker, sa likod yes. ng Presidente. Anong feeling, sir? Well, malaking karangalan, but alam ko mabigat ang responsibilidad. Alam ko na mataas ang expectations. No? So, para sa akin, after that phase na na-appoint ka, importante, trabaho na kaagad. No? So, yun naman yung aking direction. At ang kagandahan naman si Speaker Boji, dati kong kapartido, matagal ko ng kaibigan, so maganda yung working relationship namin. And nag-meeting na nga kami 2-3 weeks ago para mapag-usapan yung legislative agenda. So, sorry, balikan ko lang. Kanina, meron pong lumabas na report na yung report, sir, na mababa yung trust rating ng Presidente, balik ko lang kay PBBM. Yeah. Mababa yung trust rating niya, so paano kaya yun mababawi? Yeah. Ano yung dapat marinig sa kanya ng tao bukas sa Monday sa SONA? Para Akin, personally, Nympha, ang para sa akin, no, ang analysis ko, pinakamalaking dahilan kung bakit mababa yung kanyang trust and performance rating ng mga surveys is because tinatamaan ng sikmura ng tao. Mataas ang presyo ng gasolina, mataas ang presyo ng kuryente. Ang bigas tumaas rin ngayon, no? Nasa 50 pesos per kilo na. Tinitingnan ko kanina yung presyo ng mga gulay, tumaas rin, no? So, direct hit sa sikmura ng tao. Ako naniniwala ang tao mas importante sa kanilang sikmura kaysa politika. So, yun ang dapat magiging focus ng ating Pangulo. At nandito naman ang Kongreso, Senado para suportahan yun. Dahil at the end of the day, isang gobyerno lang tayo. And then, sir, sa Senate, 21 lang kayo, so dahil may nakakulong, may nagtatago, paano po yung makaka-apekto sa... Malaking hamon, Nympha. Hindi ko
Hindi ako magsisinungaling at sabihin na hindi malaking hamon yan. Dahil nga papasok ang budget at kailangan ma-approve yan on time. Meron tayong yung 50 na LEDAC bills. Nag-submit rin ng mga senador natin mga priority measures na napakahalaga rin. Tapos, in impeachment. No? Sabi ko nga, impeachment on the average takes about 4 to 6 hours a day no, ng mga senador. So, tatanggalin mo na yun. Kaya very challenging, very challenging. But, kausap ko naman yung ating mga senators, ready naman sila mag-sacrifice. In fact, they're also looking to work on a Friday and Saturday in iba kung kakailanganin. Lalo na si Senator JV. Sabi niya, kung kailangan ng Saturday, no choice eh. Finance, sabi niya, no choice. So, everyone's ready to sacrifice. So, paano nga yun, sir, sisiksikin yung schedule ninyo? Legislation, impeachment, and then meron pa kayong investigation? Yes, So, mahirap, Nympha. It's, nakalimutan ko pa yung mga investigations pa. No? So, mahirap. So, ang nakikita naming room for hearings, technical working groups, is Thursday, Friday, and even Saturday kung kakailanganin. No? So, that's why we're looking for spaces sa PICC kasi naubos yung mga space dito. At naghahanda na kami para doon. No? And may, sa itinakbo sa 3 weeks po ng impeachment trial, may nabago ba sa inyong projection? Kasi sabi nyo 6 to 7 months probably ang itatagal ng trial. So, in 6 to 7 months, Nympha, pag one witness per day. Pero nakita natin yung kay Kalilong, kay Lotok, tsaka kay Matibag, 2 days na per person. No? So dodoblehin mo yan, yung 6 to 7 to 8 months, for the magiging 14 to 16 months yun. No? Almost a 1 year and a half. But ako naniniwala naman, as we go along, bumibilis rin. At nasabi ko nga na meron ring proposal na tapusin na lang per article for both sides, no? Prosecution and defense. Sa ganung paraan, makikita pa nila kung may mga testigo na pwedeng bawasan. No? And as we go along naman, nagiging more, kumbaga nagiging gamay na, no, ng prosecution defense at bumibilis rin. Gaano po ba ka-importante, SP, na matapos kaagad itong impeachment? Importante, no? Kasi like I said, no, nakakakain siya ng oras ng legislation. Importante impeachment, constitutional duty namin yan. That's a system for accountability. Pero equally important rin in legislation, no? Dahil yan ang tutugon naman sa mga problema ng ating bansa. 2 questions lang, sir. Sabi nyo nga, importante yung mga legislation and yun ang primary work ng Senate. 53 yung pong priority legislation, sir, di ba? Pero parang wala pang 10%. Wala pa. Naka-apekto ba yung 4 na beses nagpagpapalit ng Senate leadership? Hindi naman dahil yung LEDAC is yung LEDAC bills, pag na-approve na yan ng executive and legislative, ano na yan, yan na yung kumbaga priority measures. No? So regardless sino ang Senate President, itutulak talaga niyan. Malaking bagay yung pag-appoint ni former Congressman Joey Salceda. No? Kasi unang-una, economist yan. Isa sa pinakamagaling nating economist. So makikita mo ang takbo ngayon ng Malacanang. Let's put the economy first. Naglagay sila ng isang batikan na ekonomista. At isang congressman rin, no, na alam ang proseso. So makikita natin ang track ngayon ng executive kung ano yung pupuntahan. So tayo naman susuporta because we need to support them with legislation and most especially timely budget. No? Then sir, ano na lang yung guarantee ninyo, assurances sa publiko under your leadership sa Senado, ano yung mga gagawin nito para, of course, tulong sa taumbayan at para mabawi ba kung bumaba man, kasi sinasabi parang bumagsak o lumaylay ang integrity ng Senate dahil doon sa mga Senate freaks and mga controversies and because of some members na may kaso. So ano yung... Well, Nympha, ang tiwala, ano yan talagang ina-earn yan. At dapat mo talagang paghirapan ng tiwala. No? So, ready ang Senate na magsakripisyo para matugunan yung mga problema ng ating mga kababayan. Naririnig natin
ang ating mga kababayan, ang problema nila sa mataas ang presyo ng bilihin, kuryente, pamasahe, edukasyon. No? Kaya kahapon, mahaba yung hearing at nag-focus doon sa kakulangan natin sa mga classrooms. So, yan naman ang kagandahan sa mga members natin na pareho yung direksyon na tugunan natin yung problema ng ating bansa.